Top 5 obstacles to justice in the Rene Baterbonia case. Yan po ang aking analysis mga kaloys. Hindi ko binilagyan ng number kasi i-discuss ko dito bakit. Yan ang top 5. So, sino sa tingin mo? May 5 akong sinabi dyan, di ba? Para sa akin mga kaloys, ito na po ang sagot ko sa survey natin. Okay? Kasi sa inyo, ang number 1 si John Vic, number 2 si Father Bobby, number 4 itong si Rovelyn Baterbonia, and number 3 si Talacogon Mayor. Ito mga kaloys. Yung number 5 ko dyan mga kaloys, okay? Number 1 yung pinaka, di ba? So yung number 5 ko yung Oplok Gang. Ito yung mga netizens na hindi nakakaintindi, poor in comprehension, emotional, hindi nag-iisip, 'di ba? Ito yung madaling ma-scam. Sila po yung hadlang. Okay? Bakit? Dahil nga hindi nila alam kung ano yung mas tama na pamamaraan. Okay? Para makamit yung hustisya. Sila pong hadlang. Okay? Nagiging po sila, nagiging basher sila. Right? So yung mga Oplok Gang ang tawag ko doon. Yun yung number 5. Okay? Number 4, okay, itong Ateneo President. Okay, si Father Bobby. Why? Diba? Kasi mga kaloys, nung sinabi niyang biktima daw ang mga players at sinabi niya na nagkaroon daw ng independent investigation, pero pinangunahan niya ang result, absuelto ang mga player. Doon pa lang makikita mo na hadlang talaga siya para sa hustisya. Okay? Pero, yun na nga, yung number 4, okay? Kahit sabihin ni Father Bobby na absuelto mga players, pero kung itong number 3 na si Junvic, okay, under sa kanya ang CIDG. May influence din siya sa NBI kasi yung DOJ ay taga Cavite at dating DOJ secretary ang kanyang kapatid na si Boeing. Gets nyo? Kahit sabihin pa yan ni Father Bobby na absuelto ang players, pero kung talagang itong si John Vic Rimulya ay gusto talaga niya imbestigahan yung mga players, mahuli talaga ang mga salarin. Diba? Kalalaman talaga natin ang katotohanan. Pero si John Vic nga, diba, ine-echo niya ang sinabi ni Father Bobby. So pangatlo si John Vic, diba, sa hadlang. Ngayon, 2 na lang, diba? So hindi ako agree sa ating live viewers na si John Vic yung pina. Okay? Hindi po si John Vic. Number 2, yung mayor ng Talacogon. Okay? Si Mayor Pauline Masendo, number 2 po siya sa Balakid. Bakit? Siya po ang influencer ng nanay. Gusto nating kausapin ang nanay para sa ating plan doon sa justiceforrene.org, 'di ba? Na maging transparent yung reward, 'di ba? Lahat, 'di ba? Gusto nating kausapin sa plano, pero dapat daw dadaan kay Mayor. So hadlang si Mayor. Okay? Hadlang po si Mayor. Kasi kung wala yung number 2, diretso tayo sa nanay, okay, at meron talagang tutong nagmalasakit, walang magagawa yung si number 3, si John Vic. Diba kasi mapapressure siya. And you have to take note, 2 years na lang ang term ni John Vic. Nagets yung point ko mga kaloys. 2 years na lang din ang term ni Mayor. So kaya ang number 1 talaga dito na hadlang sa hustisya ay ang nanay mismo ni Rene. Kasi hindi siya makapag-isip. Hindi niya alam ang mga politician na sinasabi niyang mayor, mayroon niyang vested interest kasi ang motto ng mga politician, there's no permanent friends or enemies, only permanent interest. Agree ba kayo mga kaloys? Ang nanay ni Rene, 1.4 million na, hindi niya alam paano gamitin. Pwede nga niya talunin bilang mayor, si Mayor Masendo. And maybe that's the reason kung bakit dikit na dikit itong si Masendo. Masasapawan siya sa popularity ng nanay. Alam niyo na mga Oplok. Diba? Yung mga bashers ko. Right? Kung hindi man mabigyan, kung parati ito pa rin yung nakita natin, di ba, na hadlang. Kung hindi man nabigyan ng hustisya si Rene Baterbonia, ang number 1 na sisihin dyan yung nanay. Mali ang desisyon niya. Mali ang mga tao na pinagkatiwalaan niya.
Okay? Sinayang niya ang trust ng mga taong walang, 'di ba, walang motibo. Ano bang motibo natin dito? Nasa Canada ako. 'Di ba? Gusto natin siyang tulungan. Siya ang sumigaw ng tulong tapos itong mga basher, anong pakialam mo? Ito nagsisigaw yung nanay ng tulong eh. Do you think tutulungan siya ng politician talaga na bukal sa loob? Hindi. Even the mayor of Talacogon pwedeng ipiti ni John Dwick. Kasi 'di ba, DILG, 'di ba? Sino nag-supervise sa mga LGU, DILG. Under ni John Dwick ang mayor ng Talacogon. Okay? Kaya nga ang tanong nga possible kaya na naging sugo itong mayor para i-influence or alamin ang plano ng nanay? Yes, the probability is very high. Kaya nga lahat ng communication ng nanay dadaan sa mayor. Di ba? Sabi ng nanay, kung gusto nyong matext ako, doon na lang po sa LGU kasi mga ano. So uto-uto ang nanay. Okay? Siya po ang number 1 na hadlang. Balikan nyo to after 1 year. Okay? Yung nanay ang hadlang kasi siya talaga side. Kaya sabi ko nga, habang nandyan pa yung fame niya, yung hype, diba? Tinitake advantage sana niya yun. Diba? Kasi may suporta siya 1.5, 1.4 million. Diba? Ilan lang ang followers ng Talacogon? 300,000. Less than 100 lang yung mayor. Diba? Kaya nga niya talunin talaga yung mayor. Diba? Dahil ba dun sa reward na 20 million na alarma itong mayor na kasi pwede talaga siyang itaob. Okay? Ng nanay. Right? Sa susunod na election. Right? Agree ba kayo mga kalis sa ating top 5 obstacles? Agree ba? Kasi wala din magagawa si John Vic. Like for example, nagkaso na. Mawala na yung term ni John Vic after 2 years tapos may kaso pa rin. Tapos may reward system tayo. Tuloy-tuloy na yan. Di ba? Magbabago kasi yung DILG at saka yung mayor. Number 1 talaga ang nanay. Okay?